Sige nga po, ibigay po natin ang 30 segundo para sa Diyos na buhay. Hari ng mga hari na pinagmumula ng tunay na biyaya. Palakpakan po natin ang Diyos. Deserve niya. Hindi ba? Ang matagumpay na palakpak patungkol sa ating Diyos na buhay. So, to you, Lord, all the glory, all the praises. In Jesus' name, sa Kanya lamang po talaga ang lahat. Grasya lang po ang lahat sa ating mga buhay. Amen po ba? Grasya lamang po ang lahat. So let us pray lang po sandali. Panginoong Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa oras at pagkakataon na ito. Lord, gamitin mo lamang akong alulod at daluyan ng iyong pagpapala. Patuloy, Lord, na ikaw ang maitataas, ikaw ang mapupurihan. Tulungan mo ako, Lord, sapagkat kung wala akong magagawa. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating Diyos na buhay. So praise the Lord. Muli po, magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. Maging sa mga nasa FB Live po, ayan. So, good morning, a blessed morning sa buhay ng bawat isa. Ang lahat po ba'y pinagpala? Amen. So, ngayon ang tema po natin, a call to gracious giving. So, alam naman po natin, hindi ba? December na, ika-third week, tama po? Ika-third week ng month ng December. So, ibig sabihin, ilang tulog na lang at papasok na ang Kapaskuhan. So, kung mapapansin nyo sa ating kapaligiran, grabe, hindi ba? Grabe yung mga traffic. Bakit? Mukhang kabit-kabila na yung yung Christmas party. So, sino po nakatanggap na ng bonus? Ayan. Marami na po, ayaw magtaas. So, amen. Nakatanggap na ang bonus ng iba, kaya naman, hindi ba, kabila-kabila na yung mga traffic kasi marami nang namimili, naghahanda para panregalo sa mga inaanak. So, may mga bonus. So, sa atin po, sabi nga po, ang Kapaskuhan ay panahon ng pagbibigayan, panahon ng pagmamahalan. Pero sa atin, bilang mga Kristiyano, araw-araw ay Pasko. Sapagkat araw-araw ay nararanasan natin ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. At ang diwa ng Pasko ay walang iba kundi si Kristo. Amen po ba? Amen. Araw-araw may bonus tayo sa Lord. Kahit hindi magpapasko, tama? Araw-araw may bonus tayo, nakakatanggap tayo ng bonus sa ating Panginoon. So buhay po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So, sandali lang po. So ayan. So sa buhay Kristiyano, totoo po yun, dahil ang Diyos na buhay, kailanman ay hindi nagpabaya po sa atin. Kailanman ay hindi nagkulang sa buhay ng bawat isa. So ang grasya ng ating Panginoon Diyos ay sabi nga, pinasisikat niya ang liwanag, di ba? Pinasisikat niya ang araw sa mabuti at masama, at pinapapatak niya ang ulan sa mga matuwid at di matuwid. Grabe yung generosity ng Lord, ano? Kahit hindi ka karapat dapat, pero minarapat ng Lord na mahalin ka. Kahit undeserved tayo, binibiyayaan ka pa rin. Kahit hindi ka karapat dapat, pinagtatagumpay ka pa rin ng ating Panginoon Diyos. Kahit napakarami mong pagkukulang. Amen po ba? Nahandun pa rin yung kanyang kamay para tanggapin ka, para mahalin ka. Ganun po yung grasya ng ating Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa. So wala pong patid na pagsusupply ang Lord. Amen po ba? Maaring mapatid ang supply ng ating gobyerno sa atin, maaring mapatid ang ating pinapasukan trabaho, mawalan, magsara, pero ang grasya ng Lord never na nagsasara sa buhay ng bawat isa. So, amen. Araw-araw nararanasan natin ang kanyang biyaya. Sabi nga po sa Lamentation, the steadfast love of the Lord never ceases, or it has never come to an end. They are new. Every morning, great is thy faithfulness. Tapat ang Lord. Amen po ba? Meron na po ba tayong na-encounter na tao? Tapat? Tapat sa buhay natin? Amen. May na-encounter na tayong taong gano'n, pero masigit ang tapat ng Lord. Posible ang tao tapat sa umpisa eh. Pero pagdating sa kalagitnaan, iiwanan ka ni. Hindi mo na makakasama hanggang sa dulo. Tama po ba? Pero ang Lord mula umpisa, mula sa gitna, hanggang sa dulo, hanggang sa eternity, kasama natin ang katapatan ng Lord sa ating mga buhay. Simula pa man, nagbigay na ang Lord. Bago pa man likhain ang sangkatauhan, siya'y nagbigay na. At ang Lord ay patuloy na nagbibigay at patuloy na magbibigay sa ating mga buhay sa inaharap po natin. Tama po ba? So ganun po ang biyaya ng ating Panginoon Diyos, ipinakikita po sa lahat. So ang aking pong topic, pasok na po tayo. The gracious act of giving reflecting God's generous grace. Di ba? Napaka-generous ng grasya ng ating Panginoon Diyos. Sakupan lahat ng tao. Sakupan lahat ng tao. Hindi ka undeserved.
Pero nahandun ang kanyang pagmamahal. Hindi ka undeserved. Pero nahandun ang kanyang pagbibiyaya sa iyo. Hindi tayo undeserved. Sino ako para tumayo sa harap nyo? Amen po ba? It's only by the grace of God. It's only by the grace of God. Kaya po ako naririto sa inyong kaharapan. Kung saga ng akin, wala po. Wala po akong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kaya lamang po ako naririto dahil sa tawag. Di ba? Sa tawag ng paglilingkod, sa tawag ng pagsunod, at higit sa lahat, mahal natin ang Lord. Amen ba? Mahal natin ang Lord, kaya nakakatayo tayo. Siya rin naman ang nagsusustain eh. Di ba? Siya rin ang nagsusustain ng kaalaman na ibinabahagi natin sa iba. Siya rin ang nagsusustain ng kanyang salita. So, sabi po rito sa 2 Corinthians 8:7-9, NLT version po ito. Sabi po rito, since you excel in so many ways, in your faith, your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you to excel also in this gracious act of giving. Verse 9, you know the generous grace of our Lord Jesus Christ. True, He was rich, yet for your sake, He became poor, so that by His poverty, He could make you rich. Sa Tagalog po, kayong mga nasa Korinto ay nangunguna sa lahat ng bagay. Malakas ang inyong pananampalataya, magaling kayong magturo, marami kayong alam, masipag sa paglilingkod sa Diyos, at malaki ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay, sapagkat alam naman ninyo ang biyayang ipinakikita ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit na mayaman siya doon sa langit, ay nagpakadukha siya dito sa mundo, alang-alang sa atin, para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Mayaman po ba tayo? Amen. Mayaman tayo dahil ang Diyos ay nasa ating mga buhay. Yun po yung sabi sa 2 Corinthians 8:7-9. So tingnan lamang po natin ito. Ito po nga 2 Corinthians 8:7-9. Ito po ay sulat ni Apostol Paul sa mga taga-Korinto. Amen po ba? Ito po ay sulat niya at sinasay niya rito yung plano ng ating Panginoon Diyos na ang nais ng Diyos ay magbigayan tayo, sa buhay ng bawat isa. Na-focus nga rito ni Apostol Paul, hindi ba? Yung Macedonian Church. Na kung saan ang Macedonian Church, makikita po natin dito dahil sa biyaya ng ating Panginoon Diyos, sa kabila ng kanilang paghihirap, sa kabila ng pagiging salat, hindi po ba? Masayang-masaya pa rin silang nagbibigay. Amen? Masayang-masaya pa rin silang nagbibigay. Lubos yung kanilang mapagbigay more than doon sa kanilang kakayanan. Kusang loob na pagbibigay at higit pa sa makakaya. Grabe po yun, Grabe po yung Macedonian Church. So nagtutulungan sila sa pangangailangan ng kanilang iglesia. Amen po ba? At dito rin, makikita po rin natin dito, hinimok ni Apostol Paul yung mga taga-Korinto. Although nag-e-excel sila sa pananampalataya, sinabi niya rito, nag-e-excel sila sa pananalita, sa kaalaman, sa katapatan, pero hinimok niya na makilahok mag-excel. Mag-excel sila sa larangan ng pagbibigay. Amen po ba? Hindi lang po tayo maalam sa salita. Hindi lang natin binibigkas na Lord, mahal kita, pero wala namang gawa. Amen? Hindi lang natin yung binibigkas. Nais ng Lord na tayo mismo ay maging kagamit-gamit. Nais ng Lord tayo mismo ay maging daluyan ng pagpapala para sa buhay ng bawat isa. Amen po ba doon? So yun po yun. At sa bandang huli, dinagdag pa rin po niya kung papaano ang ating Panginoong Jesucristo sa kabila ng kanyang karangyaan doon sa kalangitan, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Di ba? Naging tao siya, namuhay ng tao. Hinubad niya ang yaman ng langit para ikaw ay magkaroon ng yaman na mula kay Kristo. Mula sa karangyaan, naging dukha ang ating Lord. Amen ba? Para sa iyo at para sa akin. Hindi pa ba sapat yun? Nagrabe yung grasya ng ating Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa? So ngayong panahon na ito po yung panahon na sabi nga, maging tayo ay makita natin yung mabuting halimbawa na ibinigay po ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Hindi po basta-basta yung generosity na binigay niya. Yung gracious giving, sabi nga rito, is not an obligation, it is a privilege. Di ba? Pribilehiyo po natin na makapagbigay ng pagpapala sa iba. Bakit? Una kang binigyan ng Diyos Di ba po?
Una tayong binigyan ng Diyos, ang ating hininga, ang ating buhay ay galing sa Diyos. At kapag tayo nagbibigay, it is an act of worship. It is an act of pagsamba natin sa ating Panginoon Diyos na buhay. Tama po ba yon? Bakit? Kinikilala natin ang kanyang kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Na ang anumang meron tayo ay sa Diyos na nagmumula. So sabi po rito, as we experience po yung grace ng Lord sa atin, makikita mo, habang sinasaliksik natin ang presensya ng Lord, nag-uumapaw sa puso mo na kung bakit mayroong kakaiba kang nararamdaman na gusto mo ring ma-share. Nararamdaman po ba natin yon? Nagkakaroon tayo ng pagnanais. Dahil alam naman natin sino tayo. Kung ating babalikan at titignan ng krus, kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ito po yung mag-uudyok sa buhay ng bawat isa na sino ko. Sino tayo sa harapan at paningin ng ating Diyos na buhay. Nararanasan natin yung kanyang biyaya, nararanasan natin yung kanyang mga pagpapala, yung kanyang pagsama sa ating mga buhay. Sino tayo para pag-alayan ng Diyos ng buhay? At sino ka para pagmalaki sa kapwa mo, di ba? Sino tayo para magmalaki, para hindi natin gamitin yung talento, hindi lamang po sa pinansyal na aspeto. Di po ba? Yung talento, yung mga binigay ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po dito sa ating panambahan, ano ang tawag sa atin? Sunday Healing Worship Service. Amen po ba? May mga tao po rito na may pinagdadaanan. Pagdadamutan mo ba ng tapik mo? Pagdadamutan mo ba ng kumusta mo? Doon man lang maibigay mo yung generous na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Malaking bagay yun. Malaking bagay sa mga taong may pinagdadaanan, yung makumusta mo. Maibigay mo yung tapik sa kanilang balikat, nakagagaan po ng kalooban yun. Na makita nila na may nagmamalasakit po pala sa kanila. Amen po ba? Dahil pinagmalasakitan tayo ng ating Panginoon Diyos. Naalala ko lang po, di ba, sabi ni Paz nung nakaraan, kapag ka tumanggap ka sa kanan mo, ibigay mo sa kaliwa. Di ba? Parang bigay, tanggap, bigay, tanggap. Amen po ba? So kapag ka tayo pinagpala materially, tandaan po natin, wag po natin higpitan. Wag po natin higpitan ang pagkakayakap sa biyayang binigay ng Lord sa atin. I-open mo, ibukas mo muli, sapagkat tuwing may lalapag na biyaya sa iyong kamay, tandaan po natin, oportunidad na yan, para ang grasya ay dumadaloy na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Mula sa Panginoon, sa iyo ibibigay ng Lord, padaluyin mo para sa kapwa mo. Amen po ba? Amen po, palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos na buhay. So sabi po rito, the more na pinagpapala tayo, the more na dapat nagiging mapagbigay ka. Hindi yung ano gagawin natin sa pagpapala. Iimbak. Naalala ko, di ba? Pagka yung mga magulang natin, may mga kanya-kanya ng yaman, pagka nawala sila sa mundo, ano nangyayari sa yaman? Nagiging hadlang pa ito para pag-away-awayan. Amen po. Nagiging hadlang pa para pag-away-awayan. Kaya dapat yung biyaya, habang tayo naririto, i-enjoy mo. Paano mo i-enjoy? I-enjoy mo una sa sa iyong sarili, syempre. At pangalawa, magbigay ka sa iyong kapwa, lalo tigit sa gawain ng Panginoon. Hindi man tayo nakakahayo, pero ang bulsa mo pwedeng gamitin ng Lord. Tama po? Ang bulsa natin ay pwedeng gamitin ng ating Panginoon Diyos. So sabi po rito, grace is an essential part of God's character. Grace can be variously defined as God's favor toward the unworthy or as undeserved favor. It cannot be earned. Hindi mo makukuha. Bakit? It is something that is freely given. Regalo, bigay, grasya ng ating Panginoon Diyos. Hindi ba? Hindi mo ito basta makukuha sapagkat ito'y binigay na ng Diyos na walang bayad, libre, ang kanyang grasya doon sa krus ng Kalbaryo. Tapos na ang laban doon sa krus ng Kalbaryo. Ang Diyos na ang gumawa ng para sa iyo at para sa akin. His grace is willing, sabi rito, to forgive us. Nararanasan mong patawarin ng Diyos, magpatawad ka din. Amen ba? Magpatawad rin po tayo. Sabi po rito, ang biyaya, regalo po sa atin yan. Kaya dapat po, kapag ka ito ay ating tinatanggap, hindi ba? Undeserved po tayo, pero niregaluhan ka ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. So, grace is defined as courteous goodwill. Tandaan po natin, binibiyayaan ka ng ating Panginoon Diyos, hindi dahil mabuti ka, kundi sadyang mabuti ang Lord. Amen? Sadyang mabuti ang Lord. Hindi dahil sa mahusay ka, hindi dahil sa magaling ka. Hindi dahil na, siyempre may pabor kapag ka ikaw ay nagsisipag. Pero, totoong higit na mabuti ang Lord kaysa sa kabutihang ginagawa mo.
Hindi dahil sa mabuti tayo, kundi mabuti po ang Lord. Number 1, sa mensahe po natin. Number 1 po, gracious giving is a product of God's grace to us. Talaga naman lang po, di ba? Grasya lang po ang lahat. Grasya lang. Kung bakit tayo naririto, humihinga, malakas, ito'y biyaya ng Lord. Hindi mo mapapahinga ang sarili. Ibig sabihin, hindi mo mabibigyan ng buhay ang sarili mo. Pindutin niyo po ilong niyo. Di ba? Baka ilang minuto, ilang segundo, tigok na tayo. Pero grabe ang grasya ng Panginoon Diyos. Sa tuwing umaga na tayo ginigising niya, sa tuwing umaga na may kalakasan tayo, thank you Lord. Dahil panibagong oportunidad. Panibagong, sabi nga ito'y panibagong oportunidad para gawin natin yung nais ng Lord na ipagawa sa buhay ng bawat isa. Sabi po sa Ephesians 2:8, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Kaya po walang makapagsasabi na hindi tinapos ng Lord ang kaligtasan ng sangkatauhan. Hindi mo na kailangang magpapako dahil tapos na. Hindi ba? Hindi dahil sa sariling gawa kaya ka naligtas, kundi sa grasya ng ating Panginoon Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Sabi po rito, grace begin with God. Totoo naman, napaka-generous ng ating Panginoon Diyos. Siya yung pinaka-the best example kung paano natin nararanasan ang biyaya. He is the ultimate giver, demonstrated through the gift of His Son, Jesus Christ. Sa John 3:16, hindi po ba? So siya po yung talagang pinagmumulan ng biyaya at pagpapala po. Hindi lamang basta sinabi sa atin, sangkatauhan, mahal kita. Amen? Hindi ka lang sinabihan ng Lord, mahal kita, pero isinagawa niya, ipinakita niya sa pamamagitan ng ang langit iniwan niya. Nagdusa siya, pinaratangan, hindi ba? At ipinako sa krus hanggang kamatayan. Ganun po yung grasya ng ating Panginoon Diyos. So sa ating pong kalagitnaan, sino po ang mga nanay rito? Karamihan nanay, di ba? Karamihan tatay. At yung mga KKB, isipin nyo, imagine niyo kung kayo po, mga nanay, di ba tayo, mga nanay, kapag kaalis ang ating mga anak, magpe-pray tayo, Lord, ingatan mo po ang anak ko. Lord, ingatan mo po ang kapatid ko. Sino man sa ating sambayanan, laging nandoon ang ating panalangin na, Lord, ingatan mo po sila. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan. Pero eto, ibinigay ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa kasalanan nating lahat. Imagine niyo nga po yun, kung yung anak nyo nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Imagine niyo kung yung anak nyo, konting marinig ka nga lang na masasakit sa anak mo, di ba? Kapag ang iba, nagsasabi ng negative sa anak mo, ang sakit nun. Amen? Ang sakit nun. Pero nakita natin, ang Lord, hinayaan niyang mabayubay ang kanyang bugtong na anak. Ganun po yung grasya ng Lord. Pero tayo, hindi natin kakayanin na ang anak natin ay idusta, lapastanganin. Para kang idudusta siya hindi para sa sarili niyang kasalanan. Dinusta siya, kundi sa kasalanan ng iba. Papayag po ba tayo doon? Na yung anak mo ipapako sa krus, hindi dahil nagkasala yung anak mo, kundi dahil sa kasalanan ng kapwa niya? Payag po ba tayo doon? Hindi, di ba? Pero ang Lord, ginawa niya na ipinako ang kanyang bugtong na anak na matay para sa ating mga kasalanan. Dapat ikaw yun, dapat ako yun. Di ba? Pero yung grasya at habag ng Diyos sa buhay ng bawat isa, yung kanyang pag-ibig na walang hanggan, yung kanyang pag-ibig na sinasabi po sa John 3:16. Na gayon na lamang ang kanyang pagsinta sa sanlibutan, kaya ibinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para sa iyo pa rin. Di ba? Para sa kapakinabangan mo pa rin. Siya na ang naghandog. Sino ang aani ng pakinabang? Tayo. Di ba? Para sa ating kaligtasan. Amen po? Ganun po tayo minahal ng ating Panginoon Diyos, hindi siya naging madamot. Hindi niya pinagdamot ang kanyang bugtong na anak. So tandaan po natin, may hihigit pa po ba? Sa pagbibigay ng ating Panginoon Diyos ng kanyang bugtong na anak sa buhay ng bawat isa. May hihigit pa po ba sa napaka-gracious, napaka-generous, hindi ba? Ibinigay, inialay sa'yo para sa kaligtasan mo. Ano pa ba ang magagawa natin? Ano pa ba maipagmamalaki sa atin? Sino pa ba tayo? Balikan natin yung krus at tanawin natin kung sino tayo.
Hindi ba? Kaya walang sino mang magmamalaki, hindi ka pwedeng magmalaki sa kapwa mo na meron ka ng higit sa kanya. Sapagkat lahat tayo ay kinahabagan, lahat tayo ay kinaawaan, lahat tayo ay biniyayaan lamang ng ating Diyos na buhay. Amen po? So generosity start with recognizing the grace we've received from God. Totoo naman, di ba? Katulad ng sinabi ko, marirecognize mo kung gaano kalawak, kung gaano kalalim, kung gaano ang grasya ng Panginoon Diyos na ibinigay po sa buhay ng bawat isa. Kaya dapat maging grateful ka. Dapat maging thankful ka. Di ba? Kahit ano ang meron ka. Bakit si kapatid, ang laki na ng bahay? Wait ka lang. Susunod ka na. Amen po ba? Wait ka lang. Bakit siya may sasakyan na? Wait ka lang. Perfect timing ang nais ng Lord na ibigay sa iyo. Yung perfect timing. Yung kaya mo nang hawakan. Ang biyaya at pagpapala. Amen po ba? Iaayos ng ating Panginoon Diyos ang lahat ng area ng ating buhay. Kapag ikaw ay binigyan ng pagpapala, swak na. Di ba? Swak na sa panahon, swak na sa pangangailangan mo. Naalala ko po yung anak ko, swak na swak sa pangangailangan namin, yung miracle money na binigay po ng Lord sa amin. Amen ba? Ganun po kung magpala ang ating Panginoon Diyos. So everything we have, lahat ng meron tayo, life, salvation, resources, sabi po rito, resulta yan ng grasya ng ating Panginoon Diyos na buhay. So lahat ng meron ka, ang buhay mo, ang salvation mo, hindi mo kayang isalba ang kaligtasan mo. Dapat tayo, sabi nga yung mercy ng Lord, iba ang mercy sa grasya or grace. Di ba yung mercy, dapat papunta ka na sa hell. Dapat papunta na tayo dun sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, pero in-spare ka. Yun po yung mercy. Di ba? Hindi sa'yo ipinagkaloob yung nararapat sa'yo. At ano yung grasya? Yung grasya, hindi mo deserve yung biyayang ibinibigay sa'yo. Amen ba? Hindi mo deserve, pero ibinigay sa'yo. So, ganun po ang ating Panginoon Diyos. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon Diyos. So, grace is mentioned 10 times in the 2 Corinthians 8 and 9. So, and many of those times, Paul refers to the gift of God's grace in Jesus, giving us what we do not deserve, forgiveness, mercy, eternal life, and flourishing our life on earth. Amen po ba? So, dito po, pinaalala rin po ng ating Apostol Paul, sabi rito, in 2 Corinthians, yung ultimate act of grace ng Lord. Yung sabi ko nga po sa kanya, iniwan niya ang langit, ang yaman ng langit. Kung gaano karangya ang kalangitan, nagmistulang, maruming basahan ng ating Panginoong Yesus. Di ba? Upang tayo magkaroon ng yaman sa pamamagitan niya. Kayo po, tatanungin ko, kung meron po kayong sasakyan, ipagpapalit nyo sa bisikleta ng katabi nyo? Ang Lord pinagpalit ang kalagayan niya, hindi ba? Kayo po, kung may magandang bahay, ipagpapalit nyo sa bahay na maliit lang? Hindi, di ba? Pero ang Lord nagawa niya yun. Ang yaman ng langit, si Jesus Christ, iniwan ang yaman ng langit para maging mayaman ka kay Kristo. Grabe yung grasya ng Panginoon Diyos. Kung atin lamang pong nanamnamin, kung atin lamang pong pagbubulay-bulayin, maa-amaze ka sa grasya at habag ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya wala po talagang sino mang magmamalaki. Ang lahat ng meron tayo sa Diyos nagmumula. Kung bakit tayo binibiyayaan ng Lord dahil grasya lamang po ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po? So He humbled Himself and became a man so that you by His poverty, by His humbling Himself, giving of Himself, tayo ay yumaman. So tayo pong lahat, naniniwala po ba tayo na tayo ay mayaman? Mayaman po tayo, di ba? Bakit? We are the children of God. Bakit? Kung ikaw ay children ng Lord, ano ibig sabihin nun? Tagapagmana ka ng langit. Di ba? Tagapagmana tayo ng langit. At ang Diyos ay tumutugon sa bawat ating pangangailangan na nararanasan nyo ba everyday yon? Na minsan walang-wala ka. Pero maya-maya pala may galaw at kilos ang Lord. Sinusurpreso ka ng pagpapala ng Lord. Diba? Sinusurpresa ka. So sabi po rito sa John 3:16, kagaya ng sinabi ko, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya tayo na sumampalataya ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Amen po? Excited po ba tayo doon na pagdating ng panahon ay sama-sama tayo doon sa eternal life na inilaan ng Lord sa buhay ng bawat isa? Amen po.
So, ano pa po? Sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us, how will He not also along with Him graciously give us all things? So, lahat kayang ibigay ng Lord sa'yo. Kayang ibigay ng Lord. Ano ang pangangailangan mo? Humingi ka, kumato ka, humanap ka, at ikaw ay bibigyan, di ba? Makakasumpong tayo. Kung tayo ay kakato, kung tayo ay hihingi sa ating Diyos na buhay, ibibigay naman to ng Lord sa iyo, basta ito'y naayon sa kanyang kalooban. Di ba? Amen po ba doon? Ibibigay niya basta ayon sa kalooban ng Lord. Baka kung ano naman yung hinihingi mo, wala pa sa panahon, hinihingi mo na sa Lord. Amen? Antayin natin yung tamang panahon. Antayin natin yung will ng Lord at ipagkakaloob po niya yan. Kung anak niya nga, binigay niya sa atin ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay sa buhay ng bawat isa. And number 2, gracious giving comes from the experience of God's grace in us. As we encounter po ang grasya ng ating Panginoon Diyos, pinahalagahan po tayo ng Lord. Amen? Wala pong ibang nagpahalaga sa iyo maliban sa Lord. Maaring ang tao sasabihin, mahal ka. Pero nagkukulang at may pagkukulang. Dahil kulang po tayong lahat. Ang kasaktuhan at kasapatan po natin ay sa Diyos lamang po natin matatagpuan. Every day, sinusustain po tayo ng Lord. Every day, nararanasan natin yung kanyang mayamang habag, mayamang grasya. Amen po ba? Sabi po rito, it is through grace that God works effective to change our hearts and lives. Binabago po tayo. Nang dahil sa tayo tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, iba na ang perspective ng pag-iisip mo. Hindi na si apology. Amen? Puro si ako. Puro gusto ko to. So, nakikita po natin, nababanat ang ating puso, naiiba ang sitwasyon, naiiba yung priority mo. Ang nais mo na ay hindi na yung sarili mo. Inuuna mo na yung pagnanais na mabigyan ng pagpapala ang iba. Inuuna mo na ang iba. Hindi ka na nagiging nakatingin lang sa sarili mo. Tama po ba? Hindi lang tayo nakatingin sa ating mga sarili. Tandaan po natin, through God's grace, we are forgiven, transforming our thinking, resulting in the renewal of our mind. So may binabago at may binabago po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Naniniwala po tayo doon na ang buhay natin ay kayang baguhin ng Lord. Nasaan sitwasyon ka ng buhay mo? Sawa ka na ba sa sitwasyon ng kahirapan? Lord, ang tagal ko nang pinagpe-praise sa iyo, bakit gano'n? Nandito pa rin ako sa sitwasyong ito. Sabi ko nga sa inyo kanina, perfect timing. 11:59, kumikilos po ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Hindi nagkulang kailanman ang ating Panginoon Diyos na buhay. Bakit po kaya gano'n? Bakit kaya pinag-aantay tayo ng Lord? Bakit kaya may mga bagay na ang tagal naman niyang ibigay? Sabi ko nga sa inyo, isinasaayos kasi baka yumabang po tayo eh. Di ba? Baka yumabang tayo. Baka pagka may sasakyan na tayo, hindi na tayo makakilala ng iba. Baka pagka may magandang bahay na tayo, hindi na tayo pala kaibigan o kung ano man. Sinasabi lang, kasi minsan ang daling sabihin, hindi ba? Pag ako, Lord, pinagyaman mo. Pag ako, Lord, pinagyaman mo. Pag ako, Lord, nagkaroon ng trabaho, ibibigay ko to sa'yo. Pero once nahawak mo na ang biyaya, andyan na ang kalaban. Nahandyan na ang kaaway, sasaliksik sa isip mo. Huwag mong ibigay yan. Kailangan mo yan. Di ba? May pakikipaglaban. Tandaan nyo sa pagbibigay, may pakikipaglaban. Amen? Hindi ganun kadali. Pero with the grace of God. Amen po ba? With the grace of God, kaya po natin gawin ito. Generosity flows from a heart that recognize God's sufficiency. Ayun yun. Hindi ka natatakot dahil alam mong sufficiente ang ating Lord. Hindi nga lang sapat eh. Higit pa sa sapat. Amen? Hindi ka natatakot magbigay sa kapwa mo. Naalala ko si Ate Erlinda ba yun, with due respect po sa kanya. Parang walang-wala na siyang pera nung time na yon, and then may kapatiran or something like ibinigay niya or sa buslo, parang ibinigay niya lahat, so wala na siyang pamasaya. Pero praise God. Sa oras ding iyon or sa oras na lumabas siya ng panambahan, may biyaya palang nakalaan ng Diyos sa kanya. Amen ba? May biyaya po palang nakalaan sa Lord. So hindi po tayo pagkukulangin, daig mo pa ang mayaman, daig pa natin yung laging may card. Amen? Daig mo pa yung may card. Ako po, sa tulong at grasya at habag ng ating Panginoon Diyos, simula po ako yung mag-asawa, ang asawa ko pa lang po ang nagtatrabaho. Wala po akong trabaho, pero yung mister ko meron. Pero napaka-grabe ang grasya ng Lord. Yung habag niya, nakapagpatapos na po ako na isang estudyante ko.
Nakapagpatapos na po kami ng isang nag-aaral. Bakit? Ang yaman ng Diyos Ang yaman ng pinagkukunan niya Di ba? From north, south, east, and west, gagamitin ng Lord ang lahat ng paraan para biyayaan ka. Hindi po nawawalan at natutuyuan ang Lord ng pagpapala po sa buhay ng bawat isa. Tandaan po natin yan. Hindi magla-lockdown ng langit, sabi nga ni Paz, di ba? Nag-lockdown ng mundo. Pero ang langit ay never na magla-lockdown para buhusan ka ng pagpapala. Amen po ba? Hindi magla-lockdown ng langit. At tandaan po natin, kapag ikaw ay nagbigay, higit sa ibinigay mo ang ibibigay ng Lord sa iyo. Sabi nga po, we cannot outgive God. Amen ba? We cannot outgive God. Kaya mo bang ibigay ang buhay mo? Ang buhay ng ang ating Panginoong Hesus binigay sa iyo. Minsan nga yung oras natin, 2 oras pa lang, dinadaya pa natin ng Lord Di ba? Pagka malapit na yung nakikipag-unahan pa tayong lumabas. Minsan yung 2 oras na naririto tayo sa panambahan, dinadaya pa natin ng Lord, pinagdadamutan. Minsan yung mga biyaya, nagiging dahilan para pagdamutan natin ng Lord. Halimbawa na lang yung cellphone natin. Imagine ang cellphone, biyaya sa'yo ng Lord yan. Pero ano nangyayari? Nawawala ng oras ang ating panalangin. Nawawala ng oras ang ating pag-aaral. Bakit? Kasi busy ka sa biyayang ibinigay ng Lord. Diba? Ginagamit mo ang telepono para Minsan doon ka nagpapahayag ng saloobin mo. Imbis na word of God ang ibigay mo, ginagamit mo para Para pagyabangan ng ibang tao. Diba? Kaya kung minsan, hindi ka agad binibigay ng Lord ang pagpapalang para sa atin. Tinitignan niya muna ang ating puso at isip. Kaya may mga biyaya na sabi nga, minsan nagiging dahilan pa para mawalay tayo sa ating Panginoon Diyos. Diba? Sabi nga, Lord, wag mo akong pagyamanin. Baka makalimutan kita. Wag mo naman, Lord, akong paghirapin. Baka masumpa kita. Sa biyaya at sa pagdurusa, di ba, laging nahandoon. Dapat ang ating paningin sa ating Panginoon Diyos na buhay, na pinagmumulan po ng lahat ng bagay. So our own acts of giving flow from an experience of grace. When we experience the joy of grace to us, our own generosity become a joyful expression of our experience of grace rather than a big grudging duty or obligation. Rather than obligation. Yung pagbibigay mo, hindi dahil obligado ka lang. Ano ang nakapaloob sa pagbibigay? Joy. Di ba? Joy. Once na nagbigay ka, nahandon. Yung kagalakan na kailanman, tandaan po natin, kung magkano yung ibinigay mo, hindi sapat ang ibinigay mo sa kabayaran ng kagalakang ibibigay at ibabalik ng Lord sa iyo. Amen ba? Hindi sapat yung ibinigay mo para sa kagalakang ibabalik ng Lord. Bakit? Una, napaligaya mo ang Lord. Pangalawa, napaligaya mo ang kapwa mo. Pangatlo, natulungan mo ang kapwa mo. Amen ba? At pang-apat, may balik na blessing ang Lord sa iyo. Amen po. So, tandaan po natin, God loves a cheerful giver. Kapag tayo magbibigay, dapat bukal, intentional sa ating kalooban. Hindi yung sabi nga, kung kailan sa mga tawag dito, kung kailan yung mga bagay na hindi na magagamit, tsaka natin ibibigay. No, hindi po ganon, hindi ba? Ang pagbibigay po ay bukal sa ating loob, sa ating puso. Walang halong motibo sa pagbibigay. Wala pong halong motibo. Hindi po yung, sabi nga, hindi po may naiisip ka kaya ka nagbibigay kasi may hidden motive ka. Amen? Hindi po ganon ang tunay na pagbibigay. So it is better to give than to receive. Bakit? Napaparangalan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Ang Diyos ang napaparangalan. Tandaan po natin sa pagbibigay, dapat hindi tayo ang sumikat. Amen? Dapat ang Diyos ang sumisikat. Bakit? Sa Kanya galing yung biyayang bigay mo, daluyan ka lang. Daluyan ka lang ng pagpapala. Ang pasikatin mo ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Habang nagbibigay ka, ito'y galing sa Lord. Hindi ikaw ang pinapasikat ng pagbibigay mo, kundi ang ating Panginoon Diyos na buhay. Amen po? So sabi po rito, God is able, sa 2 Corinthians 9:8, God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will be abound in every good work. Mas lalo kang bibigyan ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. Kaya ka binibiyayaan ng Lord para padaluyin mo ang biyaya, hindi para ihinto mo sa sarili mo. Diba? Huwag mong ihinto ang biyaya. Huwag mong ihinto ang bola ng biyaya, ipasa mo ang bola ng biyaya sa kapwa mo. Amen po? Ipasa po natin yung biyaya sa ating kapwa. At, ano ang sabi, magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa
take note dito, higit pa sa mga pangangailangan para sa lahat ng panahon maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matulungan ng iba. Di ba napakabuti po ng ating Diyos na buhay? Napakabuti ng ating Diyos na buhay. Walang karamot-ramot. Di ba? Sabi nga po tayong mga tao ay natural sa atin. Di ba? Makasarili, si ako, gusto ko. Di ba? Makasarili. Kaya po narinig ko lamang po kay Pastor Joey Kanghina. Sabi niya po, ang tao likas na madamot. Bakit? Sipin niyo po, nung pinanganak daw tayo, ang mga bata, baby, di ba? Nakaikom ang mga kamay. Amen po? Nakaikom na raw ang mga kamay. So tayo, with the grace of God, or by the grace of God, nagagawa lamang po natin ang magpala. Bakit? Kasi nga, dahil sa habag, grasya, at biyaya ng Lord, na binibigay po sa buhay ng bawat isa. 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God's love a cheerful giver. So laging dapat naroon ang kaligayahan, ang taus-pusong pagbibigay. And number 3, gracious giving. Last na po ito, gracious giving is the extension of God's grace through us. Sa pamamagitan mo. Amen po ba? Sa pamamagitan mo, daluyan ka ng pagpapala na pinagmumulan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po yung extension. Sino po nakakaalam ng extension? Alam naman po natin yung lahat, di ba? Yung extension na yan, saan po ginagamit? Sa devices na malayo sa pinaka-outlet. Di ba? Kung ang outlet mo ay malayo sa devices, gagamit ka ng extension. Bakit? Para maging daluyan ang power mula dun sa outlet patungo dun sa devices. At magkaroon ito ng gana or gumana, magkaroon ng power. Hindi ba? So tayo rin po ganun. Ginagamit tayo bilang extension. Tayo dito sa ating church, hindi ba? Mula sa ating Panginoon Diyos, patungo kay sa ating Pastora Diwani, extension ka ng pagpapala sa labas. Maging dito sa loob natin. Kaya nga po tayo mga life group leader, lumalabas, di ba? Humahayo. Ibinibigay natin yung mabuting balita ng kaligtasan. Hindi natin ipinagdadamot. Sabi ko po sa inyo kanina, hindi lahat material. Hindi lahat material. Baka mamaya may mga tao ng depressed na depressed. Kailangan ng iyong pagtapik, kailangan ng iyong pagpapaalala, kailangan ng iyong pag-comfort. Doon pa lang makita na yung generosity mo. Doon pa lang makita na yung pagmamahal mo dahil ibinigay ng Lord sa iyo yun. Di po ba? Hindi lamang po sa lahat ng bagay, biyaya or financial na aspeto. So tandaan po natin, tayo po ay daluyan, extension kung paano po ibinibigay ng Lord ang biyaya sa atin. Bakit? Tingnan niyo po, yung TV na yan, isinaksak mo sa extension, nabuhay, nagkaroon ng liwanag. Ganon din po sa mga taong nadidiliman. Kung ikaw ay gagamitin ng Lord para pagpalain ng taong ito, di ba? Ang laking impact po sa kanila yon. Ang laking impact kapag may mga taong lumalapit, yung depressed na depressed ka, at yung magkakaroon ng aruga sa'yo, magkakaroon ng, sabi nga, naghahanap ng kalinga. Yun, di ba? Naghahanap ng kalinga. Naalala ko po yung sa dorm ng anak ko nung minsan mag-stay ako. May bata po doon. Sabi ko, anak, alis ka na ba? Sabi niya, opo. Sino susundo sa'yo? Nasaan ang mama mo? Wala po, wala naman po sa aking ano yun eh. Sabi niya gano'n. So, nararamdaman ko doon sa batang iyon, naghahanap siya ng kalinga. Nararamdaman ko na, oo, may mga biyaya at pagpapala, pero iba pa rin po yung kalinga ng tunay na ina. Di ba? Sa ating mga buhay, yung kalinga ng Lord, lagi po nating nararanasan. Tama po? Lagi nating nararanasan ng kanyang habag at biyaya. So nagbibigay ito ng ilaw sa mga taong nadidiliman. Kaya wag nating ipagdamot ang simpleng salita, ang simpleng word of God, or ang simpleng kumusta ka. Nagbibigay ng liwanag sa ating kapatiran. Amen po ba? Nagiging extension tayo. God extends the experience of His kindness and mercy through the act of human generosity. Human generosity is the quality of being willing to give to others, often without expecting anything in return. Hindi tayo nag-e-expect na kaya ka nagbibigay, may motibo ka nga, na kaya ka nagbibigay, gusto mong sumikat. Sa pagbibigay, uulitin ko, hindi ikaw ang pasikat, hindi ikaw ang sikat. Huwag tayong pasikat. Tanging ang Diyos lang ang sisikat sa ating mga buhay. Amen po ba? Sa ating pagbibigay, it can involve our money, our time, sabi yung kindness, hindi ba?
So, iyon po iyon. Sabi po dun sa verse 4 ng ating binasa sa 2 Corinthians kanina, sapagkat sila na mismo ay paulit-ulit nakikiusap sa amin, nabigyan sila ng pagkakataong makatulong. Amen po ba? Makatulong sa mahihirap na mga mananampalataya. Sa 5, at higit pa nga sa aming inaasahan ang kanilang ginawa dahil sa una sa lahat. Inialay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. 2 Corinthians 8, 4 and 5. So dito po makikita po natin, hindi ka man financially makapagbigay sa gawain ng Lord. Dito po sa ating panambahan, ang talento po natin ay pinapagamit natin sa Diyos. Amen po ba? Pinapagamit natin, tingnan niyo po yung mga YN natin. Ayan, palakpakan po natin ang mga YN na nag-Christmas party at nagbigay pasaya. Nagbigay pasaya po sila kahapon sa mga senior. Nagtatrabaho sila pero yung kanilang trabaho, pinapagamit nila sa Lord. Yung blessing na nagmumula sa Diyos, nagpapasaya sila ng tao. At hindi lamang po yun, kahit po sino sa atin. Ang talento natin, marami po tayong ministry na pwede natin pasukan. Amen po? Marami po tayong ministry sa ganun paraan. Di ba, na ibibigay natin sa Lord, yung talentong ibinigay niya sa atin, napapagamit sa atin ng Lord at nabibigyan natin ng parangal ang Diyos sa bawat talentong ipinagkaloob niya sa buhay ng bawat isa. Nagiging kagamit-gamit po ang ating mga buhay. Amen po ba? Nagiging kagamit-gamit po. So, our giving, sabi rito, is a channel through which grace reaches others. Totoo naman po yun. Tulay po tayo ng biyaya at pagpapala ng ating Diyos na buhay para sa bawat isa. Nawa nga po maging tulay tayo ng pagpapala. Huwag maging tulay ng pabigat sa kapwa. Yung ating bibig, gagamitin po natin na magbigay ng encouragement. Huwag po magbigay ng discouragement. Huwag po pagmulan, kumbaga ng chismis. Kundi pagmulan po ito ng mabubuting salita na sa Diyos nagmumula. Amen ba? Yung ating bibig, bigay ito ng ating Diyos. Yung ating taenga, pakinggan natin yung mabubuting bagay, hindi yung may narinig kang pangit, tapos ilalabas ng bibig mo sa kapwa mo. Ano ibinigay mo? Discouragement. Hindi po ba? So ang lahat ng meron na bahagi ng ating katawang, gamitin po natin para sa kaluguran at karangalan ng ating Diyos na buhay. Amen po? So ano pa po? When we give, we become part of God's mission to bless and transform the world. Kapag ka pala tayo nagbibigay, may kapangyarihang itong mabago ang mundo. Tama po ba? Because sabi nga love is caring, love is giving. Diba? Na-share mo yung pag-ibig, yung pagmamahal. Nakakapag-transform daw po ito ng mundo. Nagbibigay tayo, nagiging kabahagi po tayo. Para ang mundo ay makita nila na may nagmamalasakit pala sa kanila, na may nakakaunawa pala ng kanilang kalagayan. Diba? Kapag ka tayo nagbibigay sa nagpapalimos sa bata, nakikita nila na meron palang nagbibigay at ginagamit ang Lord para sila pagmalasakitan. Diba? Yung malasakit man lang. Yung malasakit man lang sa ating kapwa, kahit sa ating mga kapatiran. Yung malasakit man lang sa ating mga kapatiran. Dapat ibigay po natin. Huwag tayong maging dahilan para masaktan ang kapwa natin. Diba? Huwag tayong maging dahilan para sila ay masugatan. Kundi maging kagamutan tayo ng ating kapwa at magkaroon tayo ng parte ng pagpapalakas po sa buhay ng bawat isa. So Matthew 5:16, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sino po ang mapaparangalan? Ikaw ba? No, amen. Hindi po ba? Walang ibang paparangalan sa ating mga buhay, kundi ang Diyos na pinagmumuhalan ng lahat ng grasya po sa ating lahat. So, sabi po sa Acts 20:35, it is more to give or it is more to bless. Di ba? It is more blessed to give than to receive. Amen po? Mas mainam na ikaw ay, sabi nito, nagbe-bless. Mas mainam na ikaw ay nagbe-bless kaysa ikaw ang bine-bless. Pero syempre, masarap din namang i-bine-bless. Pero ang dapat, priority mo, mag-bless ka para ikaw ay i-bless. Di ba? Ang pagbibigay ay patungo sa pagkakaroon. At kapag ikaw ay nagkaroon, muli kang magbibigay. Amen po? So, yun po yun. So, ginagawa natin dito upang maipakita na tayo ay nagtutulungan, nagmamahalan, at nagkakaunawaan po. At ating pinadadaloy ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. So, bilang conclusion po, tapos na po ako.
Sabi rito, gracious giving is not something that we can create of our own strength. Hindi natin kaya sa sariling lakas. Dahil tayo nga ang likas sa atin, puro si ako. Uunahin mo yung sarili mo. Di ba? Hindi natin kakayanin. We can forgive. Kaya lamang tayo nakakapagpatawad dahil una mong naranasan na ikaw ay patawarin ng ating Diyos na buhay. We can forgive because He had first forgiven us. We can love because He had first loved us. And we can give generously because it is who had first gave sacrificially. It is not by our own might that we can give graciously, but only by His sovereign power. Amen? By His sovereign power. Kung tayo magpapasakop sa kalooban ng Diyos, kaya po natin gawin na maging mapagbigay. Amen? Wala nga ako, paano ako magbibigay? Magbigay ka para magkaroon ka. Amen? Ang daming meron ka. Wala po, hindi po ako naniniwala na wala tayong ibibigay. Anumang aspeto ng ating buhay, merong ibinigay ang Diyos sa ating lahat para tayo makapag-share ng blessing po sa iba. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ating Panginoon Diyos. So, ulitin ko lamang po yung ating mga points. Gracious giving is a product of God's grace to us. Gracious giving comes from the experience of God's grace in us. And gracious giving is the extension of God's grace through us. Tandaan po natin, it's only by His grace. Ito lamang po ay dahil sa biyaya at biyaya at biyaya ng ating Diyos na buhay. Amen po? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Jesus. We praise you, God. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Yes, Lord. Maraming salamat sa iyong habang. Habang itaas po natin ang ating mga kamay. kakayanan, Hallelujah, Jesus. nasuklian ka ng mabuti. Yes, oh God. Salamat sa iyong lahat kabutihan, oh God. mong ginawa. Hallelujah, Jesus. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ituon po natin ang ating mga kamay sa kalangitan. Lord, tunay nga dahil lamang sa iyong biyaya. Bigyan natin ng mataas na papuri. Sambahin natin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ikaw lamang, Lord. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, O God.
Maraming salamat, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, kailanman ay hindi ka nagpabaya. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa tuwing kami nagkukulang, nahandon ang iyong kasapatan. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa tuwing kami nagkakamali, nahandon ang iyong kapatawaran. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi ka nauubusan ng biyaya, ng pag-ibig, ng pagmamahal at katagumpayan sa buhay ng bawat isa. Patawarin mo kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon na titingin kami sa material na bagay. Ang aming pananampalataya ay umaayon sa takbo ng mundo. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Tulungan mo kami, Panginoon, na tanging nakapokus lamang ang aming atensyon sa iyo, na kung anuman ang meron kami, ito'y buhat sa iyo. At magagawa namin ang lahat dahil sa pamamagitan mo. Dalangin po namin, O Lord, dalangin ko po sa buhay ng bawat isa. Patuloy mong katagpuin ang kanilang mga buhay. Higit sa lahat, Lord, ang kanilang buhay pananampalataya. Ang aming mga puso, patuloy na pagyamanin mo nang sa ganun, Panginoon. Hindi kami maging maramot. Ang biyayang nagmumula sa iyo ay patuloy naming maibahagi sa iba. Salamat po, O aming Ama. Muli po sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa dakilang Diyos na buhay. Amen and amen and amen.